Bago muna sina Kai Soto, Kobe Paras, Bobby Ray Parks Jr. at Keith Ravena ay nauna muna si Japeth Aguilar na mangahas makapasok sa NBA. Halina't balikan ang naging journey niya at alamin kung paano nga rin ba siya nabigo. Sa combination ng kanyang size at athleticism na bibihirang makita sa mga manlalaro sa Pilipinas, hindi maitatanggi noon na maiisip mong may potensyal si Japeth na magkaroon ng tsansa sa NBA. Sa 2 seasons niya sa UAAP para sa Ateneo Blue Eagles, na-showcase niya kagad ron ng kanyang mga athletic dunks, rebounding at syempre yung rim protection kung saan pinagharian pa ni Aguilar ang blocks category sa kanyang sophomore year na merong average na 3.2 swats per game. Mataas na ang tingin ng mga tao nun para sa kanyang future sa bansa. Pero kahit na maayos ang naging simula ni Jap sa UAAP, matapos magbakasyon sa Amerika noong 2006, pinaplano na pala ng parents nito na ipasok ang big man sa isang NCAA Division I program bilang first step para sa mas mataas nilang pangarap na makapasok to sa NBA. At natuloy nga yun nang matagumpay siyang ma-recruit ng Western Kentucky University. Pero dahil na rin transfer siya ay kinailangan munang umupo ng Filipino forward sa kanyang unang taon. Malayo sa inasahan ang naging kapalaran ni Japeth sa USNCAA. Sa kanyang junior year ay nakapaglaro lamang to ng 2 games at merong 4 points, 4 rebounds, 2 blocks a game bago siya masaktan at hindi na nakapaglaro pa para sa season na yon. Sa pagbabalik naman ni Aguilar para sa kanyang huling taon ay naka 14 games na siya, pero ang masama ay sobrang limitado naman ang minuto niya, kaya naman underwhelming din ang kanyang mga numbers. Talagang hindi nakatulong para sa pangarap niya ang mga injuries at pagkaburo sa bench. Kaya naman sa pagkabigong magpasiklab sa Amerika, pinili ni Japeth na umuwi na at maglaro sa 2009 Powerade Team Pilipinas na lumaban sa FIBA Asia Championship. Sa kasagsagan din nun ay nililigawan na rin pala to ng ilang PBA teams para sumali sa draft. Pati na rin ng SBP para naman sa binubuo ng Smart Gilas program. Sa Team Pilipinas, bilang 22 anyos at pinakabatang player ng koponan na maraming veteranong bigs ay hindi nakapagtatakang limitado rin ang naging minuto ni Japeth sa FIBA Asia. Nag-average lang siya ng 4.3 points, 3.5 rebounds in 9 minutes a game sa court. 8th placer lamang din nun ang koponan nila ni Coach Yang with 4 wins and 5 losses record. Matapos ang tournament, nag-apply na sa 2009 PBA draft si Japeth Aguilar. Ilan sa mga nakasabay niya ay sina Chris Ross, Rico Meyerhofer at Jervy Cruz. Pero matapos siyang mapili bilang first overall pick ng Burger King Whoppers, hindi ito tumuloy pumirma sa koponan at sinabing gusto niyang maglaro lang sa national team na binubuo noon ni Coach Raiko Toroman. Naging malaking issue ang move niya na yon lalo pat umaasa ang management ng Whoppers sa contribution niya para sa team. Dahil sa kanyang ginawa ay tinitignan nun kung papatawan ba siya ng lifetime ban sa PBA. Buti na lamang hindi natuloy at sa dulo ay napapirma pa rin si Japeth ng 1 taong kontrata. Maglalaro muna sa Whoppers bago ite-trade kagad sa Token Tex para ma-release ng ayos para sa national team. At after ng ilang taon sa Gilas at PBA, para naman sa next chapter ng career ni Japeth ay ang sumubok muli sa Amerika. September 2012 ay naimbitahan si Jap para mag-workout sa San Antonio Spurs at New Orleans Hornets na gumawa sa kanya bilang unang homegrown Pinoy na nakatanggap ng imbitasyon at nag-workout talaga sa NBA team. Sunod nun, sa NBA D-League naman o G-League ngayon ay napili si Aguilar bilang 13th pick sa 7th round ng 2012 draft. Bagong milestone na naman to sa karera ng forward na unang Pinoy rin na napili sa D-League. Na-impress umano sa kanya ang management ng Santa Cruz Warriors matapos ang workout nito sa kanila. Ayon pa kay Leo Balayon na US trainer ni Jap nun ay sinigurado raw talaga ng Warriors na kukunin nila ang serbisyo ng 6'9 hopeful kung available pa sa draft dahil nakikita nilang pwedeng maging valuable player si Aguilar para sa koponan. Pero sa kabila nun, maikli lamang din ang tinagal ni Aguilar sa Warriors. Matapos kasing makasama sa 2 preseason games ay winave na kagad ito at yun na nga ang naging huling subok ni Japeth Aguilar para sa kanyang pangarap sa Amerika. Sa pagbabalik sa PBA, nag-requesto ng trade mula sa TNT. Aniya, hindi umano siya nabibigyan ng sa tingin niya ay tamang playing time sa ilalim ni Coach Chot Reyes. Sinagot naman to noon ng veteranong tactician at sinabing ina-earn daw ang minuto at hindi lamang nire-request. In the end, nasunod pa rin ang gusto nun ni Aguilar nang ma-trade to papunta sa Global Port Batang Pier kapalit ni Raba Alosseini. At ilang buwan lang ang nakalipas, nalipat muli ang 6'9 banger papunta naman sa fan favorite at current team pa rin nitong Barangay Ginebra. Dito na unti-unting nag-grow si Japeth into one of the best bigs ng liga at naging finals MVP pa ng 2019 Governors Cup. Ngayon, kahit pa naging successful ang career ng 7-time All-Star sa PBA, isa pa rin sa mga biggest what-ifs ng Philippine basketball na paano kung nagawa nga kayang makalusot sa NBA ni Japeth Aguilar.
Ang comment nun ng scout ng Hornets, kailangan pa raw maging westernized ang laro na Jap at maging mas aggressive sa court. Gusto rin sana siyang gawing wingman nun o at least versatile na 4 pero hindi kaya. Hanggang ngayon hindi siya consistent na shooter sa labas, wala gaanong galaw at tira sa post-up at kokonti ang weapons sa buong offensive game niya. Elite na rim protector si Japeth at napaka-athletic talaga pero kung naging mas well-rounded na player lang sana siya, siguro'y mas malaki ang naging tsansa niya. Ayon noon sa dating assistant coach ng Pacers, may NBA tools naman daw sana talaga ang Ginebra Star. At kung pinanganak pa raw sana ito at lumaki sa Amerika, ay baka mas napabilis pa ang development nito sa basketball. May tumatak na sinabi rin noon si Coach Torman na kung pwede niya raw sanang ilagay ang utak ni Chris Chu sa katawan ni Japeth Aguilar, ay magkakaroon siya ng perfect na player. Aniya, hindi naman daw disrespect yun kay Jap at sa halip ay china-challenge lamang niya ang forward para mag-improve.